Hello guys, so welcome back po ulit sa ating channel, Stock Play. At ngayon po ay muli tayo mag-update, stock update. And yung first video natin for today is naka-upload na, paki-check na lang po sa ating channel. Ayan. Then let's start. Yes, let's start. And shout out sa mga nagko-comment, Shout out po sa inyo at salamat po sa walang sawang suporta sa ating channel, Yeah. Let's go. Okay, so right now SEC weekly tayo. Weekly same pa din. Same. Okay, so sideways to, kaya still possible pa rin na malaglag dito sa 29, Ayan, sa may support natin dito before. Since yan, nung pandemic to di ba? Ayan. So hangga't walang breakout guys, ayan, sa may trend line natin na pababa, of course magiging bearish to, Daily chart, nag-close naman ng berde pero it doesn't mean na bullish na kaagad dyan, Pero since nasa support, tignan natin, kung magkakaroon ng bounce hanggang dito sa may 33, sa may resistance natin dito, malapit dun sa may trend line natin sa diagonal, 200 day, this is very crucial for SEC. Ayan, diba? So tignan natin, and right now is nasa baba siya ng 200 day moving average. Ayan, so tingnan natin kung magbabounce at mahit ulit yung 33, yung ating resistance. So next one is DMC. Check natin to. DMC guys, so sa weekly medyo mahaba yung week parehas, pero still nasa support pa rin. Ayan. So overall guys, much better kung malaglag dito sa may trend line. Ayan, para mas conservative approach na to. Ayan, so for this one, tignan natin, let's monitor first. Okay, and sa daily chart, oversold dito. So it means since nasa support, malapit sa support guys, so tignan natin kung magrarally hanggang dito sa 11.9. Same for SEC. Ayan. So sa daily chart medyo naman sila, okay naman, malapit sa support. Ayan. So that's why pwedeng mag-rally, Ayan. So tingnan natin 200 day, malapit sa may 200 day. Pero yung natin, yung first natin SEC is nasa baba na, nung 200 day moving average. Next one, LTG guys, check natin. So sa weekly, doji sa weekly guys. Ayan. So pag nakita tayo ng doji candlestick, it means neutral, Hindi po siya bearish, hindi bullish. Okay, so neutral yung sentiment dito ngayon. Same sa daily chart, So sa weekly tsaka sa daily, same ng sentiment, neutral, So for this one, yung market is of course undecided pa, for this one. So nag-breakout, then nag-pull back, and the question is mag-hold pa ba rito, So yun po kasi yung pinaka-question for this one, Then sa natin, 200 day moving average, so malayo naman kasi. Ayan, kaya tingnan natin, So once guys na let's say sabihin natin masustain, ayan, sa 9.9 na to, magiging maganda to, for sure, because kung titingnan natin, so overall sa weekly, Ayan, so possible breakout nga to if mag-hold doon sa may sinasabi natin support, no?
Ayan. Then next, TEL. So 5 minutes. So TEL guys, for TEL, ano ba nakikita natin? Nag-close sa weekly chart ng pula, no? Then we have here, nako, bearish pababa, no? So pababa, tapos may crossover dito, which is bearish crossover. So based dito guys, tingnan natin yung support. So we have here first 1385 pa rin, same pa rin guys, ano? Tapos sa 1340, ayan, or sa 1345, basta malapit dito sa may green box na to guys, no? So yeah, let's see for this one, PLDT. Then sa daily chart, check natin daily chart. Pababa, lower high, pero dito ano naman, ano, medyo nag-hold naman sa area na to, 48. So for now, since okay, andito kasi no, ay sa loob ng green box, kaya pwede tayo malaglag sa may 1385 support. 200 day medyo malayo, and sana lang masustain, ano, because kung titignan natin, nasa taas na po siya ng 200 day moving average. So it means in the long run naka-recover na to, no? And kasi wala na siya dito sa may baba ng 200 day moving average, and islam po yung meaning nun, bullish na pagka nasa taas na, no? So this one, tignan natin kung paano yung magiging setup, ano, sa mga susunod na linggo. So next, ALI guys, silipin natin sa weekly, then mag 200 tayo. I think 200 muna tayo. So 200, nako, in between siya right now, pero still sideways, ano, kasi nakapanik dito, nag-hold dun sa may support natin. So saan yung support? Ayan, so 27 malapit, no? Then yung resistance 28.5, no? Resistance yan. So for now, sideways, no, for ALI. And dito ko titingnan natin, let's see, kasi ano, wala sa support, no? Ayan, so tingnan natin kung malalaglag dito sa next week. Malapit sa 26.9. Ayan, basta malapit guys sa may ano, no, sa may green box natin, goods na yan. Then 200 day moving average. So since eto nga, may clue na tayo kung bearish ba or bullish. So of course bearish, because nasa baba ng 200 day moving average, no, at wala pang breakout doon. So for now, let's wait first na magkaroon ng breakout dito. Ay, kasi medyo sideways pa rin naman to hanggang ngayon, ano. And last but not the least guys, globe. Check natin yung globe. For globe, check natin. Okay, same pa din. So hindi mo pa rin, ano, halos di gumagalaw. Pero yung support na to guys, kung titingnan natin, ano, so meron ditong weak dun sa may 2 previous candlestick natin, ano, at nag-touch dito sa may support malapit sa 1927, sa may green box na to guys, no. So it means kung siya magkakaroon ng pullback, so pwede rito, ayan, no. So may clue na tayo kung saan pwedeng malaglag si globe, no. Base po yun sa weekly chart natin, no. Then sa daily chart, so sa daily chart naman, tignan natin kasi still nasa ano to, so we have here a rally, then short pullback, okay, tapos medyo na sustain sa part na to, no. And yun nga, kung
kung tayo ay magpiprint ng ano dito, panibagong higher high, so saka pala magkakaroon ng possible divergence. So since wala pa naman, kaya tingnan natin ano pwede diba? So pagka umangat na ganyan, of course magkakaroon ng lower high, no? Then sa may price action, magkakaroon ng higher high, no? So it means bearish divergence yun, no? Then yung 200 day, okay, so malayo naman, no? Kaya wala tayong problema doon. And I think tapos na po tayo guys, at maraming salamat po sa panonood, and see you po sa next video. Bye bye and God bless.